Sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, kailangan na ng madlang people ang mindset shift. Sa mga nauna kong video, I shared the universal principle that everyone has the right to be rich. In this video, pag-uusapan natin kung paano ba makakatulong sa mga Pilipino ang karapatang ito. Hindi na sikreto kung ano-ano ang mga kailangang gawin para yumaman. Over the years, ang dami na nagsulat ng libro kung paano ba maaabot ng mga ordinaryong tao ang pag-angat sa buhay. And now, with social media, dapat mas marami nang naaabot ng tamang mindset na ganito. And I want to do my part in spreading the right mindset, especially to all Filipinos. Ako nga pala si Riz Cube. Pangarap ko na lahat ng mga Pilipino magkaroon ng abundance mindset and to live life on their own terms. Kaya like, share, and subscribe to this channel para lumawak ang marating ng video na ito at makatulong sa mas maraming Pilipino. If tingin mo nasa same wavelength tayo, please type support below. You have the right to be rich. Hindi mo na dapat iniisip na pinagtakluban ka ng langit at lupa dahil ang totoo, gustong-gusto ka ring yumaman ng inang kalikasan at ng mundong ginagalawan mo. Ngayong alam mo na at tanggap mong totoo ito, wala ka na dapat excuse para manatiling mahirap. Hindi na valid na sisisihin mo pa ang government, ang mga magulang mo, ang lugar na pinanggalingan mo, ang mga bad experiences mo in the past at ang mga kalamidad sa bansang Pilipinas. Hindi na valid na sasabihin mong biktima ka. Everything that happens to you from here on is your choice. Huwag mo na munang pansinin yung Senate hearing. It's just distraction. Pagpaliban mo na muna yung mga K-drama sa Netflix. You are not missing out. Huwag mo na munang i-entertain yung mga marites mong kumari. Hindi ka yayaman sa chismax. Huwag mo lang iwanan yung piniprito mo. Baka masunog. Ang pagyaman ay may formula at proseso. Hindi ito swertihan lang na parang loto. Kaya simula ngayon, umiwas ka na rin sa mga paghahabol sa mga get-rich-quick schemes. Take cover, kapatid. Save yourselves. You have the right to be rich. Para yumaman, you must exercise that right. Okay, pag sinabing exercise, mahirap talaga because it requires energy, focus, and determination. Mahirap sa una, pero pag ginawa mo consistently, pwede itong maging habit. And you must grow new habits, good habits, and make them so easy to do so it sticks. Ito ang 3 ways to exercise your right to be rich, kahit walang-wala ka pa sa buhay. So kung yung mga mayayaman nga ginagawa ito, imagine kung ano ang magiging epekto ng mga habit na ito sa buhay mo. So let's go. Number 1, choose growth over limitation. All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Una-una sa lahat, magtakda ka ng mga mithiin mo sa buhay. Kuha ka ng notebook at isulat mo ito. What is it that you want? Huwag mo ilalagay sa cellphone lang. Kailangan handwritten ang mga goals mo. Bakit? May malalim na explanations dito ang mga neuroscientists na hindi na muna natin dito itatakal. For simplicity purposes, yung pagsusulat ng mga layunin mo sa papel ay isang way para ma-exercise mo yung brain mo na makita ang mga opportunities na makakatulong para matupad mo yung mga goal na yun. Now, maraming mga tao magsasabi sa iyo na dapat makontento ka kung anong meron ka. Karaniwan nga sa inuman sa kalye, ang dialogue, mahirap lang kami pero masaya naman kami. Walang masama doon. Hindi mo naman dapat sila kontrahin. Pero kung meron kang goals na umangat sa buhay, tapos araw-araw mong sinasabi na, mahirap lang ako, well, nililimitahan mo ang sarili mo. Kung gusto mo ma-achieve yung goal na sinulat mo, kailangan mong lampasan ang kasalukuyan mong sitwasyon, ang mga taong nakapaligid sa iyo, at minsan kahit ang sarili mo. May mga taong makikita ang pagbabago mo at susubukan kang hilain pababa. Bakit? Dahil gusto nilang i-justify ang sarili nilang kahirapan. Gusto nilang manatili sa victim mentality. Ayaw nilang aminin na sila mismo ang dahilan kung bakit hindi sila umaangat. Kaya, mas madali para sa kanila na sabihin, ambisyosa ka o nagbago ka na. Hindi nila gusto na magmukha silang tamad o walang ginagawa. Kaya mas pipiliin nilang batakan ka pabalik sa level nila
kaysa magsikap silang sumabay sa pag-asenso mo. Pero eto ang tandaan mo, you cannot please everybody. Hindi mo tungkulin na manatili kung nasan sila. Tungkulin mo na abutin ang potensyal na ibinigay sa iyo ng Diyos, which is to grow. At kung kailangan mong iwanan ang lumang version ng sarili mo para mag-level up sa buhay, gawin mo. Dahil doon nagsisimula ang growth. Isipin mo nga yung mga halaman na itinanim sa paso. Kailangan mo na silang ilipat sa mas malawak na lugar pag lumaki na sila. Number 2, gratitude over lack. Pray as though everything depended on God. Work as though everything depended on you. Saint Augustine. Dito papasok ang tinatawag na faith in action. Huwag kang panghihinaan ng loob kung hanggang ngayon hindi mo pa rin naaabot ang pangarap mo. Panghawakan mo ang vision mo, yung sinulat mo sa notebook mo ng mga goals, and be grateful in the present. Kahit wala ka pang nakikitang improvement. Always be grateful at protektahan mo ang mindset mo. Huwag mong hayaang mapulyut ang utak mo ng mga toxic na tao, ng mga negative posts sa social media o kahit ng current affairs ng bansa mo. Alam mo ba ang kwento ng Chinese bamboo tree? May isang magsasaka na nangarap ng mas magandang buhay para sa kanyang pamilya. Ang naisip niyang solusyon ay magtanim ng mga bamboo trees at pagkakitaan ng mga materials nito. So, hinanda niya ang lupain kung saan nakikita niyang lalago yung mga bamboo trees niya at doon nagtanim siya ng mga binhi. Araw-araw simula noon, dinidiligan niya ang lupa. Naglalagay siya ng pataba at binubunot niya ang mga damo. Lumipas ang 1 taon, pero walang umusbong ni isang dahon sa lupa. Tinuloy lang na magsasaka ang pagdidilig araw-araw at pagpapataba sa lupa. Pero by this time, nagtataka na ang mga kapitbahay niya. Pre, ano bang meron dyan? Dilig ka ng dilig, wala namang nangyayari. Pinagchichismisan na rin siya na medyo nahihibang na siya. Siyempre, nakakasama ng loob yun. Pero laban lang ang magsasaka. Dumating ang 2 taon, pero wala ring resulta. Nag-aalala na siya kung anong nangyari. Nabulok kaya ang binhi? Hindi, tiwala lang, sabi niya sa sarili niya. Araw-araw walang mintis, nagdidilig siya ng lupa, kahit pinagtatawanan na siya ng mga taong nanonood sa kanya. 3 taon na, wala pa rin sumisibol na buhay sa lupa. Kahit napapagod na at napanghihinaan na ng loob ang magsasaka, nagdidilig pa rin siya araw-araw. Napapaisip na siya kung bubungkalin niya ba ang lupa para tingnan ano na nga ba nangyari, bakit wala pa rin. Minsan naiisip niya rin yung mga comments sa kanya na sana nagstay na lang siya doon sa alam niyang itanim. Dumating ang 4 na taon. Nagdidilig pa rin siya sa animoy na katiwangwang lang na lupa. Wala pa rin ni isang umuusbong. By this time, manhid na siya sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid niya. Nagdidilig pa rin siya sa lupa kasi nakagawian na niya. Pero hindi siya bumibitaw sa pangarap niyang magandang buhay para sa pamilya niya. Dumating ang 5 taon. Ang bakanting lupa ngayon ay punong-puno na ng mga bamboo shoots. Tuwang-tuwa ang magsasaka at pinamalitan niya ito sa kanyang pamilya. Maraming mga kapitbahay niya ang nakimarites siyempre at kumalat ang balita hanggang buong bayan na ang nakakaalam. Sa loob lamang ng 6 na linggo, lumaki at tumaas pa ang mga bamboo trees niya up to 90 feet. This time, validated na lahat ng mga paghihirap niya. Yung mga dating pinagtatawanan siya, bilib na sa kanyang patience, determination at resilience. Nanghihingi na sila ngayon ng tips sa kanya para makapagtanim na rin sila ng bamboo trees. So don't get discouraged kung wala pang immediate result ang mga paghihirap mo. Pwedeng taon ang bibilangin bago mo makita ang resulta. Pero habang hindi ka sumusuko, habang patuloy kang nagpapasalamat sa mga maliit na bagay na meron ka at nagsusumikap ka sa araw-araw, tandaan mo, lumalaki at lumalawak na ang ugat ng pangarap mo sa ilalim ng lupa. At darating ang panahon, bigla na lang itong sisibol, mas malaki pa sa inakala mo. Be also grateful that while you are waiting, you are building new characters along the way. You are being transformed into a person who is deserving of success and wealth. Number 3, bold action over fear. Do the thing and you will get the energy to do the thing. Ralph Waldo Emerson. Ang pinakamalaking hadlang sa Pilipino ay takot. Takot sumubok, takot mapahiya, takot magkamali. Marami kasi sa mga Pilipino, alaskado rin.
Kaya yung mga gusto sana mag-effort na mag-improve or to go out of their comfort zone, natutupi na lang kasi ayaw nilang maging topic sila ng katatawanan ng mga kaibigan or ng kamag-anak nila pag hindi sila naging successful. Pero hanggang kailan ka magpapatalo sa takot? Kung patuloy mong hahayaang diktahan ng takot ang mga desisyon mo, lagi kang makukulong sa same situation. Like causes always produce like effects. Kung matututo kang mag-take ng action kahit may takot, doon magsisimula ang tunay na pagbabago. Alam mo ba na si Thomas Edison, inventor of the light bulb, he failed 1,000 times before succeeding? Sinabi niya na I have not failed. I've just found 1,000 times that doesn't work. So don't be afraid to fail. Fail hard and fail quickly. You will eventually find the right path or system to bring your goals closer and then achieve it. Ngayon, kung hindi mo pa alam kung paano matutupad yung mga big dreams mo, recognize mo muna yung mga simpleng bagay na pwede mo nang simulan at gawin ngayon. For example, kung may extra ka na 100 pesos, imbes na mag-load ka pang social media, pwede kang bumili ng pangbenta, candy, banana Q, o yama. Kung may kapitbahay ka na naghahanap ng tutulong sa labada o mag-aalaga ng bata, huwag mahiyang mag-offer. Kung nagbebenta ka ng fishball, isipin mo paano ka makakadagdag ng halo-halo o gulaman sa tindahan mo. Kung nagtatrabaho ka bilang janitor, pwede ka ba mag-aral online ng mga basic computer skills na libre naman sa YouTube? Every bold action is a seed you plant. At sa bawat hakbang, mas lumalapit ka sa abundance. I want to share this powerful motivational quote that I heard from the late Bob Proctor in his book, You Were Born Rich. Are you in earnest? Seize this very minute. What you can do, or dream you can do, begin it. Boldness has genius, power and magic in it. Only engage, and then the mind grows heated. Begin, and then the work will be completed. In short, it's time to take action now. Kaya simula ngayon. Piliin ang growth kaysa limitation. Piliin ang gratitude kaysa kakulangan. At piliin ang bold action kaysa takot. Kung gusto mo pang matutunan paano baguhin ang iyong mindset, like, share, at follow or subscribe. At kung gusto mong suportahan ang mission ko to empower 1 million Filipino dreamers, feel free to send a gift or mag-comment ka ng support sa ibaba. Till next time, kita-kits sa abundance.